O magandang araw sa inyo mga ka-idol. Kumusta po kayo? Tamang-tama, meron tayong magandang content sa araw na ito. At sa tingin ko ay magiging interesado po kayong panoorin ito hanggang matapos. Dahil marami po ako mga followers ang nagre-request sa video ito na gusto po nilang malaman kung gaano ka-legit, gaano po katotoo itong ino-offer ng ibang ahente, ang zero down at low down na yun. Yun, no? At kung kayo po ay ligaw sa aking YouTube channel, first time yung napanood ang video ito at naging interesado po kayo, I suggest i-subscribe nyo na, i-like nyo na, i-share nyo na sa inyong family members, maging sa inyong mga kaibigan. Dahil who knows, maybe some of them pabili po ng bagong sasakyan, at least nakatulong po kayo. At hindi lang yan mga ka-idol, marami nang natulungan ng aking YouTube channel. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yung iba po dyan ay silent lang. Oh, di ba? At kung kayo po ay may problema sa inyong ina-apply ang auto loan, nakapag-place po kayo ng reservations, nagbago ang inyong isip, gusto niyo mag-refund pero mabagal o minsan ayaw nang i-refund, or decline kayo, CMAP, naku, pwede po kayo mag-seek sa akin ng advice. Pwede po kayo magpa-consult sa akin. Or maybe yung mga iba sa inyo po dyan ay may past due na sa inyong existing na sasakyan. Repossession na inyong sasakyan. At ginugulo na kayo ng third party. Tinatawagan kayo, tinitext po kayo, hinaharas po kayo. Pwede po kayo mag-seek sa akin ng advice. All you have to do is i-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. Okay? So tara, let's begin na mga ka-idol. Speaking of promo, nung kapanahunan ko, wala masyadong promo. Dahil nung kapanahunan ko, kaunti lang ang car players or car brand players. Kumbaga, mangilan-ngilan lang kami, naglalaban-laban na brands. Japanese, Korean, American. Nitong pumasok na ang Chinese, grabe na ang kompetisyon mga ka-idol. Maraming brands, maraming dealerships, maraming ahente. It boils down is quota. Pagmula sa ahente up to the higher management, even yung dealership and planta, may quota yan mga ka-idol. Ahente, kailangan mo ma-obtain ang monthly quota para ma-retain mo ang iyong employment. At para ma-provide mo yung needs ng iyong pamilya, income. Okay? Next is group manager, para hindi ma-dissolve ang grupo, para ma-maintain ang kanyang karera or yung kanyang employment. Same din sa branch manager. Sa dealership, para ma-retain ang kanyang franchise. At ganun din po sa planta. Ganun yan mga ka-idol. Kaya sa hirap po ng buhay ngayon, sa sobrang tumal po ngayon, maraming naiisip ang mga ahente ng kung ano-anong creative promos na wherein sometimes it causes us misleading na. In the sense na nag-inquire ka dito sa dealer na ito, same brand, tapos pag-inquire mo sa kabila, iba na naman ang promo. Pareho ang price, pareho ang discount, magkakaiba ang promo. Or sometimes, kausap mo na dito yung ahente sa dealer na ito, may nakausap ka na ibang ahente, same din sa dealer na yon, magkaiba din sila ng promo. Paano nangyari yun? Because mayroon po kaming kanya-kanyang promo aside pa doon sa promo na nakikita po ninyo sa price list. Kaya ngayon, medyo ipinagbabawal na dahan-dahan ang pag-iimprenta po ng price list na may kasamang promo. Dahil ayaw po nilang makubli kung sino yung may magandang offer. Ayaw nilang i-compare sa ibang dealership. Kaya every time na pupunta po kayo ng dealership, swerte na lang ang may makita po kayong promo. But yung iba po, hindi na nagbibigay po ng price list with promo. Dahil ayaw po nilang nagkakasilipan po sila. So what about dito sa zero down payment na ito? Itong zero down payment na ito ay pwedeng totoo po, pwedeng hindi. Okay? Kaya sometimes it causes us parang, alam mo yun, frustrations. Nagiging misleading po yan dahil ini-expect po natin na yung promong yun ay angkop po para sa atin. Pero hindi pala.
Okay? Kumbaga may catch. Walang nilagay na disclaimer ang inyong ahente. Kaya may mga ahente ay talagang, alam mo yun, todo post sa social media na ganito ang promo. Pero ang totoo, hindi naman pala. Bakit? Because mayroong corresponding bangko na angkop lang ang promo na yun. Na which hindi po sometimes na itatakel sa atin ng ating mga ahente. Yun ang nangyayari mga ka-idol. Kaya nabibitag po tayo sa simpleng paghingi lang ng reservations. Kaya yung iba po dyan ay nagbigay ng reservations, after nung na-approve, ibang bangko pala ang nag-approve, hindi nakuha yung promo na pinag-usapan ng umpisa. O kaya yung zero down payment na yan. Actually, yung zero down payment na yan ay mortal sin po yan sa mga dealership. Ayaw po ng mga dealership yan. Pero na-execute naman yan. Pero may mahabang litanya or seremonya. Like me, sa experience ko, nangyari ang zero down payment. Ako mismo. Hindi sa kliyente ko. Ako mismo. Dahil that time na yon, nag-aaya ako bumili ng bagong sasakyan para gamitin ko pang Uber. So, wala pa akong sapat na pera for down payment. Dahil that time na yon, mabait ako at masipag ako sa grupo namin, natuwa sa akin ng aking kumpare na manager. So, ginawa niya ako ng quotation na zero down payment coordinated dito sa kumpare kong taga-bangko. So, ano pa ba magagawa natin? In-offer sa akin, siyempre, pinatos ko. Then, pinakita sa management, in-explain sa management. Well, actually, that time na yun, questionable yun. Sabi ng management, walang income to Sir, meron, kaso kaunti na lang. Pero sir, tulungan naman natin ang ating ahente. Gustong magkaroon ng sasakyan. Para naman ma-inspire lalo magtrabaho. Sabi ng aking manager, sige, bibigay ko to, pero wag mo tong i-offer sa iyong mga kliyente dahil bawal na bawal ito. Kapag ito ay nakita ng ibang dealership at na-report tayo sa planta, tendency, tigok tayo. Pareho tayo mawawalan ng trabaho. Bakit? Dahil pag nalaman po yan ng ibang dealership, magsusumbong po yan sa planta, si planta gagawa po ngayon ng reprimand, hanapin po kung sino yung ahente at manager, ikukulang kanilang attention, kakausapin sila bakit in-offer tong ganito. At may nagreklamong dealership. So, nagiging unfair practices ito sa mga kapwa dealership. So, mangyayari, i-dismiss ngayon yung ahente, pagkatapos, ibaban pa sa iba't ibang branch or ibang dealership. Yun ang masaklap mga ka-idol. Kaya ang buhay po namin bilang ahente is on a monthly basis. Quota ang pinag-uusapan. Kapag hindi po namin na-meet ang quota, within 3 months, consecutive 3 months, tendency terminated po kami. Yun ang masaklap. Kaya mapapansin po ninyo, yung kausap po ninyo ahente ngayon, sometimes next month wala na. Maybe, baka pinire out na. Or maybe, may other issues sa management. Or maybe, baka personal sa pamilya. But mostly, it boils down sa quota. Dahil ang buhay po namin ay quota. Maaaring top agent po kami ngayong buwan na to. Tapos the next 3 months, hindi kami top agent, tapos bigla namin niligwak. Nasaan ang considerations? Diba? Kaya marami pong mga masisipag na ahente or baguang ahente ang nagbe-burn out sa panahon po ngayon dahil sa laki po ng kompetisyon, sa taas po ng kompetisyon. Imagine niyo, ilang ahente ba meron sa isang dealership? Pinakamababa, 30. Sa kapanahunan ko, 300 kaming agents. Quota namin 500. So, i-divide mo sa 300 yun, idol. Diba? At that time na yon, in-execute ka na rin ang low down payment. Isa po ako sa mga, siguro, sa ano ba, parang pioneer yata ako o ako yung gumawa ng low down payment na yan. That time na yon, standard ang 20% down payment to all dealership and banks. Paano nangyari ang low down? Because of 15% down. Paano nag-come up sa 15% down? It's because kinausap ko yung bangko. Sabi ko, gusto ko ng mas mababang down payment aside po doon sa 20% na yan. Paano ko ma-obtain yan? Ano ba yung mga list of requirements na kailangan kong kunin at yung mga criteria na kailangan kong malaman?
So, tinuro sa akin ng kaibigan ko. So, that time na yon nag-exist na si The Car Loan Expert. So, every time na may makausap akong kliyente, sabi ko, meron akong magandang promo dito. Pero meron tayong ex-deal. Okay? Itong promo nito, kailangan mo makita itong ganito mo, itong profile mong to. Upon checking that, kapag sa tingin ko, approvable po kayo sa bangkong ito, then, no if, no but, kailangan mo mag-place sa akin ng reservations. Kahit 1,000 pesos pa yan, tatanggapin ko yan. Basta't makuha ko lang yung commitment mo. Nag-materialize na yan mga ka-idol. Naging successful po yan. At marami pong mga kasama na kong ahente ang naturuan po niyan. At naging top agents po sila that time. So doon na po nag-umpisa ang low down payment na yan. At hindi lang low down payment ang pinaumpisa ko mga ka-idol. Maging yung text brigade na yan. Pax marketing na yan. Ginawa-gawa ko na rin yan. Pati yung application through cellphone. Sulit.com, napaka-active ko na ng mga ka-idol. Maraming nagawa na ako na creative marketing that time na yun. Ngayon, medyo may edad na tayo mga ka-idol. Pero naintindihan ko pa rin yan. Yun nga lang, siyempre, kailangan maging maingat po tayo sa mga kausap nating ahente. So, paano natin ma-check kung legit pa yung mga quotations na binigay po sa atin, especially yung zero down tsaka low down na yan. Humingi po kayo ng black and white. Put it on writing. Yung papel na may nakalagay na vehicle proposal or quotations, tapos nandoon yung logo ng dealership, pangalan ninyo, unit, year model, variant, price, discount, down payment, monthly, inclusions, yung previous, signed with your agent and the management. At wag muna kayong mag-place ng reservations hanggat wala pa kayong approval. At kung meron na po kayong approval, okay, check nyo rin kung may unit na. Kasi kung may unit na, di mo na kailangan mag-place ng reservations. Dahil 2 to 3 days lang, pwede mo nang i-release ang iyong unit as long na makumpleto mo ang iyong mga requirements or dokumento. Pero kung waiting ka sa unit, mandatory ang mag-place ka ng reservations. Otherwise, wala ka sa queuing or wala ka sa tagging. Okay? So, ang ini-entertain lang sa mga hard units, especially yung mga units na ginto ang treatment, kailangan mo ng reservations. Kaya kung hininga po kayo ng reservations ng inyong ahente, pero may unit naman, ibig sabihin, sobrang aggressive ng inyong ahente. Nais niyang makuha ang iyong commitment na ikaw ang magpa-follow up sa kanya. Di ba? Dahil ang mahirap talagang mag-haggle or maghanap ng mga kliyente ngayon sa panahon ngayon mga ka-idol. Kaya hinihinga po tayo ng reservations para matali po tayo sa mga kausap po natin. At kung magre-refund naman tayo, doon na tayo pahihirapan dahil ang alam nila, baka lumipat ka ng ibang dealership. Pero yung iba naman, maayos namang kausap. Hindi ko naman nila lahat. Okay? So, now you know mga ka-idol, pag may na-encounter po kayong ahente na nagbigay ng zero down payment, check nyo kung legit. Mingi po kayo ng black and white. Kung low down naman po yan, make sure na alam ninyo kung saang bangko yan. Baka may specific bank lang yan. Maging zero down, okay? Baka mamaya itong bangko lang in favor lang dito pero na-approve ka pala sa iba, wala na. Wala na pinag-uusapan ninyo. Misleading na yan or naging na yan. Naging parang ano ba to? Lokohan na to di ba? Ganun mga ka-idol. Okay? So, I hope nakatulong po ang video ito upon buying a brand new car, lalo na sa mga financing. Okay? Huwag niyo kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at i-share ninyo mga ka-idol. Thank you for watching The Car Loan Expert.